Kasi po tayo po ay naka-receive ng information na ang mayor daw po at ang vice mayor daw po ng Davao City ay may nakaambang suspension. Nako! Ito daw po ay dahil doon sa kanilang war on drugs dito sa Davao. Alam naman po natin meron pong war on drugs hearing or inquiry dito sa Congress, and ayon po sa ating sa ating information na nakalap ay yun daw pong mga pulis na yun daw pong mga pulis na pupunta po or dati pong mga nagtrabaho diyan sa Davao, yung mga sinuspinde ay daw po mukhang ipapatawag daw po diyan sa congressional inquiry na yan. So nakakagulat po itong information na ito, mga bossing, kasi talaga namang alam naman natin na itong mga panahon na ito ay yung due process hindi na nasusunod. Kung totoo po itong information na nakuha natin, napakadelikado po nito, mga boss, napakadelikado po nito para sa mga alam niyo, critical sa maling mga nangyayari dito sa bayan natin. So, isususpende si Mayor Baste tsaka yung kanyang vice mayor. Grabe naman po yun. Opo. Yun po ang info na na-receive natin. Kaya nga po ang gusto nating malaman is, meron bang kaso na i-file sa kanya? Kasi ang alam natin, na palitan nga yung mga pulis na yun dahil under investigation sila. Pero ang hindi natin sure is kung meron ba siyang alam, or si Mayor Baste na alam na kaso na nakabinbin sa kanya ngayon. So yun ang hindi natin alam. Kaya kailangan ma-confirm iyan mismo, either kay Mayor Baste Duterte or sa DILG, meron bang reklamo sa kanya. Kasi sabi rin naman ng DILG, hindi sila basta-basta pwedeng mag-suspend, di ba? So saan galing itong suspension order na ito? Kung meron man talaga, yun ang malaking katanungan. At ano ang pinag-ugatan po nito? Pag talagang magmaisog ka, suspended ka. Hahalongkatan ka ng kung ano-ano. Alam mo, sa tingin ko, pag narinig nila yung balita mo, Boss Dada, doon sa kabilang barbershop, alam mo naman itong mga ito, yung mga nagpapakalat ng hatred sa Duterte, nagdidiwang yung mga yan. Yan na naman ang laman ng content nila. Alam nyo po, kahit nasaan kampo po sana tayo, hindi tayo natutuwa pagka hindi umiiral ang due process sa bansang Pilipinas. Lalo na kung hindi ka makapagsalita, binubusalang ka, kay ano pa kulay mo, kay pula, dilaw at DDS ka, hindi mo dapat pinagdiriwang yung ganyan. Ang gagawin nyo pang katatawanan, buti nga, mga damon nyo. Ba't hindi kayo talaga? Ako, mahuhulaan ko, ganyan na ang gagawin ng mga yan. Kasi natutuwa sila dyan pagka sapulang Duterte. Ang masama dito, alam mo ko yung kung sino pa yung lumalaban sa droga, sila pa ang nasususpende. Diba? Parang ang samaho ng pinapakita nito sa taong bayan. Kasi alam naman po natin, talamak na naman ng droga ngayon. Kaliwat kanan na ang droga, kung ano-ano nga. Ngayon nga, pinag-uusapan yung PDEA, yung bago, yung magic mushroom na yan . So ngayon, talagang kitang-kita mong talamak ang droga. Bumalik na tayo doon sa panahon ng mga dilaw noon. Tapos kung sino pa yung nananatiling lumalaban sa droga, yun pa talaga ang isususpende. Anong pinapahiwatig nyo dito? Na na lang tayo? Magkasiyahan na lang tayo dito sa droga? Happy na lang tayo dito, wag na nating pansinin yan. Kasi tuwan-tuwa pa sila di ba? Tuwan-tuwa pa sila na walang namamatay. Sino bang may gustong mabuhay ang mga animal na yan? Diba? Ewan ko. Upang hindi na ma-recycle pa ang mga masasamang loob, sinunog ng PDEA ang nasa mahigit 9 bilyong piso ng halaga ng iligal na droga. Isama nyo na yung mga nagbebentang sunugin. Bakit yung droga lang? Samantalang malaking hamon naman ngayon para sa ahensya ang pagkalat ng magic mushroom. Kung ano ito, alamin sa report ni Almar Porzuelo.
Aabot sa mahigit 9 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang Integrated Waste Management Facility sa Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite, araw ng Huwebes. Kasama sa mga sinira ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nahuli sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong buwan ng Abril. Ang mga sinirang iligal na droga ay ang pinagsamang ebidensya na nakuha mula sa iba't ibang anti-drug operations na ginawa ng PDEA, PNP at iba pang law enforcement units. Bago sinira ay nagsagawa muna ang mga chemist ng color test o Simon's test sa mga ebidensya para malaman kung lihitimo ba ang mga ito. Pagkatapos masuri ay 2 beses susunugin ang mga iligal na droga. Una ay ipapasok ito sa chamber na aabot sa mahigit 600 degrees Celsius ang init at pangalawa ay ililipat naman sa pangalawang chamber na aabot sa mahigit 1,000 degrees Celsius ang init. Ayon kay Deputy Director General for Operations Assistant Secretary Renato Gumban na sa ganitong paraan ay magiging abuna ang mga iligal na droga at hindi na magagamit pa. These illicit substances must be destroyed once and for all. Their ultimate end means that they will never again fall into the wrong hands and sold as commodity. Kasunod dito, sinabi ng Assistant Secretary Gumban na hindi titigil ang PDEA sa paghabol sa mga gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga dito sa bansa. Again and again, we will continue to go after drug personalities. Every drug sale and possession and facilitate destruction activities like this until we have finally severed the cycle of illegal drug trade. Samantala, kaugnay nito inahayag ni Asik Gumban na malaking hamon ngayon para sa PDEA ang bagong uri ng iligal na droga na nakukuha mula sa mushroom o kabute. Paliwanag ng opisyal, ang bansang Japan umano ang nagbigay sa kanila ng impormasyon patungkol sa nasabing droga. Sinabihan lang kami ng Japan na mayroong magic mushrooms na galing ng Pilipinas. Raw ang pinadala doon, ini-extract nila yung, may chemicals na ini-extract doon sa mushroom. Tapos i-mix na nila yun sa mga candies, lahat-lahat. Dahil sa nasabing impormasyon, target na ngayon ng PDEA ang mga nagtatanim ng mushroom at itinuturing na nila itong dangerous drugs. Dahil sabi ng Japan, galing sa Philippines yung mushroom. Kaya yung tinatarget natin, yung mga kung sino nag-grow na yan ng mushroom kasi pwede mo i-grow yan sa loob lang ng bahay. Kinukonsider na namin yon na part siya ng dangerous drugs. Nitong buwan ng Mayo ay naaresto ng mga otoridad sa probinsya ng La Union ang 7 nagbebenta ng magic mushroom na natural na may chemical na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. O yun, ano masasabi mo dyan sa magic mushroom? Ewan natin, mukhang talagang uso ngayon mukhang uso ngayon ng talaga ang droga, pati kabuti. Alam niyo nung bata ako, pag nakakita ako ng kabuti, naiisip ko yung yung larong Super Mario Brothers, Yung kumukuha ka ng mga kabuti para diyan sa laro, pero ngayon ibang klase na hinihitit na pati kabuti, Actually, pag nakakita ako ng mushroom, naalala ko si yung mga vlogger ng kabilang kampo. Parang mga ganyan, mga duwende. Di ba? Parang itsura ng mga duwende. Napakaganda naman nito. Actually, itong pagsira nila, dapat nga on the spot Dapat nga hindi na pinatatagal. Kasi di ba, minsan, baka mamaya itong mga sinusurog na to baka napalitan na. Hindi naman tayo praning pero hindi malayong mangyari kasi nakikita natin ang daming pa talagang mga droga na nagpapaikot-ikot ngayon sa sa sirkulasyon. Daming mga nahuhuli, ang taas na naman ng krimen. So tayo naman bilang talagang ayaw natin yung droga na yan. Yan ang isa sa mga nagustuhan natin na ginagawa ng Pangulong Duterte. Kaya nagtataka tayo sa tuwing meron tayong mga ganitong balita na natatanggap na isang tao, isang opisyal ng pamahalaan na gumagawa ng tama, nilalabanan ng illegal na droga para hindi masira ang buhay ng mga kabataan, mukhang sila pa yung mga nasususpindi. Meron din tayong spekulasyon galing dun sa ating source na baka kaya ginagawa nila ito. Mabalik lang tayo doon sa issue kay Mayor Basti. Baka mamaya, kaya ginagawa nila tong ganito is para talaga magkaroon ng gulo, mag-alsa taong bayan. Baka mamaya isa pa yan na maging rason para magdeklara sila ng mga, magdeklara sila ng mga hindi mo dapat na ideklara. Hindi magkaroon ng eleksyon. Yun ang problema. Kasi, siyempre, umiikot lang naman yan doon sa
eleksyon, malapit na yung eleksyon. So, di natin alam kung gusto pa talaga nila matuloy yan o hindi. Kasi parang may mga narinig pa tayong balita na parang tila mo gusto nilang magkagulo yata talaga dyan sa South China Sea. So, isa rin yun sa reason. So, baka dito sa loob, gusto rin nila talaga magkagulo para isa rin yun sa reason. Dahil, di ba, ang pinipigilan nga po ng hakbang ng maisog is yung yung pahabain nila yung kanilang termino eh. Yun ang isa sa mga spekulasyon na nag-umiikot ngayon ha. Alam mo, tama yung sinabi mo na yung sa gera. Ay, kasi magtataka ka ha, di ba kakasabi lang ni Mayor Baste na sana nga parang magkaroon ng unity team eh. Ibig sabihin, huminahon si Baste eh. Di ba? Huminahon si Baste. Tapos, parang hindi pa natuwa yung administrasyon. Parang gusto pa nila ng gulo. Kasi sa totoo lang, sususpindihin mo dahil lang sa lumalaban sa droga. Hindi man lang inimbestigahan muna. Ang bilis naman ata. Pero ako, tansya ko, baka maudlot yan eh. Kasi lumabas na ngayon eh. Lumabas ngayon sa balita. Ito, binabalita natin na mangyayari yan. Baka iurong nila para hindi mag-init ang ulo ng tao. Pero ewan ko lang kasi may punto talaga yung sinasabi mo na baka naman talagang ang reason nila magalit ang tao at mag-alsa. Tayo naman, paulit-ulit natin sinasabi na ayaw natin yung gagawa ang mga Pilipino ng hindi naayon sa ating batas. Pero hindi mo kasi mapipigilan yung damdamin ng mga Pilipino. Lalo na pag ang ginipit mo, yung malapit sa kanila, yung ipinaglalaban sila, at higit sa lahat, yung alam mong merong solusyon doon sa problema na dinadaanan ng mga kababayan natin ngayon. Kasi ngayon talagang mapapansin mo yan lagi na lang yan sa balita, kaliwat kanan ng riding in tandem, kaliwat kanan ang mga patayan na alam mo naman, ang dahilan, yung droga. Di ba yung patayan ng mga ilang makikita natin dyan na sasabihin nila, hindi nila alam, wala namang kaaway to, bakit bigla napapatay? Alam mo, dahilan niya mga yan? Naggagantsuhan yan sa pagdating sa droga, kaya nagkakaganyan ang nila, ang gagawin nila, kaya pinapatay po nila. O dahil nagkakalukuhan yan sa distribution ng droga. Alam mo, yan yung sinasabi nila. Pero maganda yung sinabi kanina na uhulihin daw yung mga bangag. Yung mga nagdodroga, hindi daw nila titigilan. Sinabi kanina sa balita. Pero parang hindi tugma sa nangyayari sa totoong buhay. Dahil ang nangyayari sa totoong buhay, yung mga kumakalaban sa droga, yun ang mga nasususpinde or masususpinde, yan ang nagigipit. Kaya nga ako, sa tingin ko, isa lang ang pwede kong masabi dyan sa balitang yan. Habol sa SONA. Yung balita yan, ako maganda yan sa SONA, ibalita nyo yan maraming nagtatanong sabi, pagdating, after kaya ng SONA, meron pa kayang susunuging mga droga? Nako. By the way, mga utol na banateros, si Coach Olien Banatbay, kasalukuyan din pong itatapik ito ni Attorney Harry Roque. So ibig sabihin, yung information natin mukhang nakarating na rin kay Harry Roque. So din niya ito, i-discuss din niya itong topic na ito patungkol dito sa tangkang pag-suspinde dito sa mga opisyal ng Davao. So again, Mayor and Vice Mayor po, dahil po yan dun sa kanilang war on drugs. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin na maging mahinahon, kasi kung ang nais ng mga nagka-capitalize dito sa issue na ito magkagulo, yun po yung wag nating ibigay sa kanila. Kasi baka mamaya niyan, yun talaga ang gusto nilang mangyari, magkagulo, tapos makapag-declare sila ng martial law or batas militar or anything na pwede nilang gamitin within sa batas natin para, alam mo na, magkaroon ng problema, magkaroon ng gulo rito sa Pilipinas. So, maging mahinahon tayo, nilalabas po natin itong mga information na to, hindi para magkagulo, pero para masabi sa inyo na maging manatili po kayong mahinahon at hindi po lahat ng bagay ay nakukuha sa, alam mo na, sa gulo, sa pag-aalsa, hindi po yun. Again, hindi yan ang nais ng hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog, ang gusto po nila is
yung transparency, accountability, at hindi nga po mapahaba ng mga nakaupo ngayon sa posisyon yung kanilang mga termino. At anti-corruption po yan. Maganda yung sinabi mo, ha? Kaya tayo mga kababayan, ano lang tayo, easy, ika nga, chill lang. Alam natin na yung mga ganyang panggigipit talaga nakakainit ng ulo, pero wag tayong ano sa kanilang patibong, di ba? Pagka kasi bigla tayong sumit do sa kanilang patibong, tapos magwala, ano tayo dyan, baka mamaya, naghahanap sila ng dahilan para mag-declare ng martial law. O pag minartial law tayo nito, naku po, maniwala kayo, wala na ng eleksyon, forever nang mauupo sila. At baka mamaya, during that time pa, kung ano-anong gawin sa konstitusyon natin, maupo itong si Prime Minister. Diba? May pangarap dyan. Kaya ingat-ingat tayo. Antay tayo sa kumpas ng ating mga kababayan na may alam ho patungkol ho dito sa mga bagay na ito. Especially yung ating dating Pangulong Duterte. Oh, 'di ba? Kaya eto na. Pag-usapan naman natin itong tungkol ho dito sa issue doon sa yung nangindap mayon. Oo. Oh, grabe ho 'yan, ha. Pulis, isipin mo ho 'yun, no? Pinara ka ng pulis, 'di ba? Pulis naka-pulis yun motor. Isang pulis official na motor. Oo. Tapos meron daw lang na ibang personal na motor na nilagyan ng blinker. Oo. Tapos meron nakasunod na puting van. Doon yung kinidnap nila galing doon sa Lexus. Sa aking pagkakaalala, doon nila dinala sa puting van. Tapos, Grabe doon. yun, ano? Eto, nahuli na mga pulis ang kapwa nila pulis na sangkot sa pandurukot sa 4 na dayuhan nitong linggo. Tiniyak naman ni PNP Chief Marbil na makukulong ang mga suspect. Si Almar Porzuelo sa report. Lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad. At hindi pa talaga tayo magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao, they will die in prison. Sisiguruhin po natin yan. Galit si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nang iharap sa media araw ng Miyerkules ang mga pulis na sangkot sa pagdukot sa 4 na dayuhan nitong linggo ng madaling araw. Kinilala ang mga pulis na sina Sergeant Angelito David, Sergeant Ralph Tumangil, Sergeant Ricky Tabora at isang police major na si Cristel Carlo Villanueva. Ayon kay DLG Secretary Benhur Abalos Jr., modus ng mga pulis na manghuli ng mga dayuhan na kunwari ay may kaso at hihingian ng pera. 4 na dayuhan ang nasa isang Lexus na sasakyan at ito'y flinag down ng motorsiklo ng PNP Motorcycle Cops sa Taft Avenue sa Pasay. Itong mga pulis na ito na nakamotorsiklo ay may sumusunod na white van sa likod. So yung Lexus hinarangan ng motorsiklo at sa likod itong silver white van. At pagkatapos bumaba at kinuha yung 4 na dayuhan. They abducted the 4 individuals. Base sa ulat ng PNP, 2 sa kanila ang nakatakas at nagsumbong sa mga otoridad habang ang 2 naman ay nagbayad ng 2.5 million pesos na ransom kapalit ng kalayaan. Yung victims ay sila Meng Zhao, 29 years old, and Yang Zuan, 30 years old, parehong Chinese nationals na tumakas. At saka si Tang Heng Fei, 25 years old, a Malaysian national, and Shi Yi Xuan, 32 years old, a Chinese national, both of whom were injured and released after the ransom was paid. Sinabi pa ni Abalos na may tuturing na sindikato ang grupo dahil nagawa nilang makapag-operate ng ganitong klaseng krimen. Lumalabas sindikato na nga ito. No? It's a syndicate dahil, tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. Would be termed as a syndicate. The way that our investigation is going, ganun nga. Ang masaklap talaga dito, of course, may mga civilian. Ito yung major. Malaki naman ang pasasalamat ng mga dayuhang dinukot dahil sa mabilis na aksyon ng pulisya. Sabi po ni Sir, thank you po sa na-rescue sila nung time na... Samantala, naalarma naman ang kapulisan dahil sa modus ng mga sospek. Kaya dahil dito, titignan ni Police General Marbil ang lahat ng mga motorsiklo at mga sasakyan na gamit ng PNP upang ma-monitor at para hindi na magamit pa sa krimen. We are very concerned dun sa modus operandi nila
initially we are briefed by NCRP o General Nartates na yung ginamit ang motor is yung number one, it's issued motorcycle, and the other one is yung civilian na nilagay na blinker. So Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang 4 na pulis na sangkot sa kidnap for ransom, habang patuloy pa na tinutugis ng kapulisan ang 10 sibilyan na kasabwat ng mga pulis. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Nako, matindi itong nangyari na ito. Kapwa pulis, nahuli. Alam mo, Coach Oli? Coach Oli, problema dito, ito na yun eh. Yung, di ba, natatandaan nyo, panahon ni PRD, inangat yung sweldo ng mga sundalo at pulis. Di ba? So, nabawasan yung krimen. Nung panahon na yon na involved ay yung mga kapulisan natin. At yung internal cleansing, talaga naman, nung panahon ni General Bato de la Rosa, ay talaga namang seryosong-seryoso sila. Ay ngayon, mabawasan or nabawasan pa yung kanilang sweldo ng yung sa MUP, hindi ba? Yung kanilang pensyon, kailangan na nilang hulugan. So ito na naman, magigipit na naman yung mga nasa ano natin yan, uniformado. At wala, ganito gagawin. Kakapit na naman sa patalim para makasurvive lang. Yun ang masama niyan. Tsaka po, itong mga nahuling pulis, hindi po, Davao Police. Kasi po, sinasabi ko yan, kasi bakit tayo laging nakafocus sa Davao? Diba? Doon kayo nagpadala ng 2 batalyon, kung ano-anong iniimbestigahan nyo sa Davao. Samantalang, dito sa ating lugar, dito sa Maynila, dito yung maraming gulo. Sayang po yung resources ng gobyerno natin kung dadalhin natin at dadalhin sa Davao. Kasi hindi naman kasalanan ng mga pulis na pinadala dyan siyempre sumunod lang yon. Pero kung ang mga pinapadala nyo sa Davao, gamitin nyo sa ibang lugar, mas marami pong maayos at magiging mapayapang syudad. Kasi, alam mo, ang Davao hindi na kailangan ng ganyan. Matagal na silang maayos. Bakit nyo pang kailangang sirain yung ayos na? Ang pagpilitan yung ayusin yung mga sirang syudad. Doon natin ibigay yung resources ng gobyerno, yun ang bantayan natin, yun ang padalahan natin ng maraming seguridad. Di nakatulong pa tayo. Hindi porwisyo. Ayan, good example, saan ba nagkakaproblema tayo? Pati sa droga, saan bang lugar? Davao kayo ng Davao. Naku, ewan ko sa inyo, ba't kayo napaparaning dyan sa Davao? Alam mo, hindi lang yan ang uso ngayon, ha? Isa pang uso ngayon, meron nga ako na binabasa ngayon sa Mean the Vote, alam naman po natin yan, na community. Sunod-sunod ang suspensyon ng mga mayor. Di ba, nandyan, ang dami ho yan mga pinangalanan ho nila. Mayor ng Ilocos Sur, mayor ng gobernador ng Bohol, sabi pa nga daw doon, parang collateral lang. Kilala natin si City Mayor Rama, di ba, nasuspinde rin. Si Governor Hubahib, ganun din. At ngayon nga po, may makakapanayan po tayo na suspinde rin po itong si Mayor Guo at makakausap po natin yung kanyang abogado sa kanilang mga hakbang na ginagawa. Magandang araw po, Attorney Stephen David, Legal Counsel, Mayor Alice Guo. Magandang gabi, Barat Bay. Ay, magandang. Boss Oli. Tsaka si Boss Dada po. Boss Dada, nandito pala. Yes, sir. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Ang ganda, nakikinig ako sa usapan nyo, nakakaaliw. Mayor, Mayor. Nakakainit na ulo, Nakakainit na ulo. Attorney, ano ho ba ang update sa kaso o yung pagsuspinde kay Mayor Guo? Kanina, nag-file ako ng motion for reconsideration para naman maliwanagan ng Office of the Ombudsman yung depensa natin. Pinapakita natin na hindi naman malakas ang ebidensya ng pinail ng DILG para sampahan mo ng kaso. Kasi isa sa mga requirements o elements para mag-preventive suspension ka, dapat yung evidence of guilt is strong. So kami, ang ginawa ko lang, pinakikita ko lang na hindi malakas ang ebidensya. Bakit ka mo? Nag-issue ka lang ng mayor's permit. Sinuspende ka. Yung allegation ng DILG, nag-issue siya ng mayor's permit, compliant naman yun. Lahat naman ng requirement ng inisyuhan niya,
nandun. Ba't mo isususpend? Pag hindi mo yun in-issue ng permit, doon mo kasuhan kasi dereliction of duty yun. Attorney, Yun ang basic. nakakapagtaka lang, bakit parang ang bilis ho ata ng galaw ng ombudsman sa pagsuspinde? Ganyan ho ba talaga ang galaw ng ombudsman sa pagsuspinde sa isang mayor na nagbigay? Sabi nyo nga, ang dahilan lang ay nagbigay lang ng mayor's permit na wherein, kumpleto naman po yung requirement na kailangan siyang magbigay ng mayor's permit. Ganyan ba talaga kabilis ang paglabas ng suspension? Sa batas kasi ng ombudsman, pwede nilang gawin yun, pero hindi naman lagi nangyayari yun. Kasi kung talagang malakas ang ebidensya, pero in the interest sana ng fair play, sana kung bago ka mag-issue ng ganon, kasi pag sinuspende mo yan, dami ng epekto nun tapos hindi naman pala malakas yung ebidensya, di ba para unfair naman yan? Unfair naman yan. Tsaka masyado mabilis, di pa kami nakasagot Hindi pa nga kami nakatanggap ng reklamo. Pagkatanggap, pinapasuspende na. So hindi pa po kayo sumasagot ng tungkol doon sa reklamo sa inyo? Nung sinuspende siya, hindi pa kami naka-receive ng doon pa lang kami na ni-required yun nga, tanggapin yung pagkakasuspende niya. Kasi alam mo, kahit pa meron tayong batas na pwede ka mag-issue ng preventive suspension, pero may mga elements yan, may mga requirements yan. Kailangan evidence of guilt strong, etc. Marami yan. Pero importante dyan, evidence of guilt strong. Pero yung interest of fair play and due process, mas mataas na requirement yan ng ating Constitution. Dapat, bigyan mo naman ng due process yung tao. Huwag ka basta magsuspende. Yun lang ang point namin doon. Di maliwanag na nalabag na naman ng due process dyan, attorney? Sa paniwala ko, kasi paano mo hindi sasabihin na labagan due process nasuspend yung tao na wala ka man lang pagkakataong may isabihin na hindi naman ako dapat ma-suspende. Wala namang ebidensya sa ikatiwalian akong ginawa dyan. Una-una, ang ginawa ko lang naman, sabi ng DILG, nag-issue ako ng mayor's permit. Sinasabi nila, wala raw requirements, wala raw POGO license yung binigyan ko. Sinasabi nila yon. Pero sana kung pinakinggan nyo ako, nakita nyo meron namang POGO license ng PAGCOR. Kaya ako in-issue. Di ba mas maganda sana kung ganun? Nabigyan siya ng panahon na i-rebat yung sinasabi ng kabila. Hindi yung one-sided lang yung pinakinggan, suspend agad. Attorney, so nabanggit nyo ang naging problema dito, yung nag-issue siya ng mayor's permit. Di po ba, may mga iba pong tayong POGO pa? Siyempre, natural, may mga mayor's permit din yon. Bakit yun ay hindi nila pinupuna? Bakit itong kay Mayor Guo na nag-issue lang ng permit ay itong kanilang pinag-iinitan? Exactly yun nga ang punto ko. Ang dami-daming POGO. Alam mo kung gano'n ang attitude ng gobyernong ito, kung gusto mong suspendihin yung mayor, sabi mo lang nag-issue siya ng mayor's permit sa POGO. Huwag mo nang papaliwanagin. Ganyan na ginawa kay Mayor. How is the Mayor of Tarlac taking all of this, attorney? Siya po ba ay talagang lugmok na lugmok ngayon? Siya po ba ay talaga namang talagang galit na galit ba siya? At saka isa pa pong tanong, hindi po ba kasama dito sa grounds ng kanilang pagpapasuspindi sa kanya yung question nung if she's a legitimate na Pinoy? O siya, kasi may mga bali-balita na siya isang espiya at hindi yata daw malinaw yung kanyang pagkakakilanlan in terms of kung siya po ba ay Pinoy or Chinese. Kasi wala naman yan doon sa reklamo nila sa ombudsman. Sagutin natin isa-isa yan. Yung pagiging allegedly espiya niya, walang common sense yun na nagsasabi nun. Bakit ka mo? Sasabi mo, espiya ka ng China. Alam natin, simula day one, lahat ng polisiya ng China laban sa POGO. Sa buong mundo, ayaw ng China ng gambling, ayaw ng China ng POGO. Tapos, ano naman yun na ang spy nila, POGO operator daw? Yung mga allegations nila, kontra-kontra Paano na nangyari yun? Ngayon, yung citizenship naman daw, daw yun, na hindi daw siya Pilipino. Kailangan, sinasabi mo na hindi siya Pilipino, patunay mo na hindi siya Pilipino. Magpresenta ka ng ebidensya mo, dahil sinasabi mo hindi siya Pilipino, pakita mo na ano ba siya. Kung hindi siya Pilipino, ano siya.
So, obligasyon ngayon ng nag-aalis, na nag-aakusa, na patunayan. Hindi yun. Pero yun, hindi yun sinasakop ng reklamo sa ombudsman. Okay. Ngayon, yung tanong naman pangatlo, okay, si Mayor Alice, di naman naglulukbok. Ano siya, positive person yan sa totoo lang, masakit yan na pinagtatawanan ka ng buong Pilipinas, buong mundo. Pero nakita ko sa kanya, malakas ang loob niya, gusto niya lumabas yung katotohanan at may malinis niya yung pangalan niya. So, Salamat po. malinaw po doon sa sinabi ninyo na talagang yung mga reklamo sa Senado, wala ho yun doon sa suspension ng ombudsman. Tama po. Ang tanong nga ngayon... Ang nasa ombudsman, yung mayor's permit. Opo. So, ang tanong po ngayon, bakit kaya sa tingin nyo... Sinasabi nila na... Ay, sige po, bakit po kaya sa tingin nyo tuloy-tuloy pa rin... Naririnig niyo ba yung... Nagkakasabay kami. Yan. Sa tingin niyo po, sir, bakit po tuloy-tuloy yung pagdinig dyan sa Senado? Wala naman pala dyan sa issue na yun ang pinag-uusapan sa ombudsman. Diba? Yun nga. Una, kaya nga ako nakikiusap sa Senado. Kasi ang sasabi nila, malakas ang opinion nila na ganyan involved, na siya yung operator ng Pogo, siya lahat. Lahat yan, opinion nila. Lahat yan, theory nila. Sa tagal-tagal ng hearing, hindi pa ba nila na-substantiation? Hanggang ngayon, theory pa rin. Hanggang ngayon, opinion pa rin. Mga boss, ito balikan natin. Ano ba trabaho ng Senado? Di ba magpasa ng batas? Magpasa ka ng batas. Magbalangkas ka ng bills, batas. Para sinasabi nila, mayroong national security threat. Bakit hindi pa tayo gumawa ng batas ngayon kung talagang mayroong ganyang imminent danger? Bakit pa kailangan nating patunayan na yung isang tao hindi Pilipino? Ano relevance nun? Sa ngayon ba, hindi ka pa pwedeng gumawa ng batas kung talagang urgent yan? Pwede na, di ba? Kasi wala na. Kung mapatunayan mo hindi siya Pilipino, sa ibang forum mo yung isang pa. Kasi hindi naman Senate ang may responsibility niya. Ang trabaho nila, magbalangkas ng batas. Kaya nga, ang tawag sa kanila dyan, sa mga kagaya nila Mayor Alice, resource person. Kasi makakatulong sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Hindi para bulat-latin mo yung personal na buhay nila at bigyan ng avenue yung social media, yung mga vloggers na maggawa-gawa ng mga kwento nila para masira yung tao, pagtawanan yung tao. Para mali naman yata yun. Hindi naman yata mga Kristiyano at pakatao yung mga gawain. Maraming salamat po, attorney. Ikamusta nyo na lang po ako kay Mayor Guo. Kasi actually, siyempre, boss. matagal na namin gusto sana siyang makausap. Magkaroon din tayo ng chance, Banat Bay, na makausap din ng personal si Mayor Guo, Sana naman po para mas maganda. Gusto ko nga sa inyo, very fair kayo, very fair. Tsaka talagang, ang ganda sa inyo, totoo yung inaano nyo, titira nyo, walang malisya na, Alam nyo, attorney, kasi... Gandang, yan. Alam nyo, bago kayo nasuspinde na muna itong istasyon na to ng walang due process din. Kaya alam namin yung issue ng walang due process. Tayo naman po, bilang sa SMNI at sa giging vlogger, hindi naman natin sinasabi na kayo ay hindi guilty o kayo ay guilty. Ang importante yung due process sa amin. Ang lagi... Hindi ko rin sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, huwag nyo siyang i-try by publicity ng Senado. Istampa nyo kung ano yung mga allegations nyo at doon lalabanan natin para lumabas yung totoo. Tama po. Yun kasi, nga. tingnan mo boss sa Senado, magsisimula ka pala magsalita, sinisigawan ka na. Paano yun? Tama ba yun? Dito nga po, hindi pa nga nakaka-appear si Pastor Kibuloy, guilty na Ayun na nga, boss. Kasi ganyan sila magtanong kasi sa likod ng utak nila at the back of their mind, guilty ka na. Kaya ganyan, pag magpapaliwanag ka at hindi nila gusto yung paliwanag mo, masyashut up ka. Tsaka list na po List na yung usapin. Yan, ang trabaho nila in aid of legislation. Hindi maghusga kung sino ang tama at mali, kriminal o hindi kriminal, Chinese o hindi Chinese. Sila ay makagawa ng batas. 100% correct. Ayun. Sige po, maraming salamat po. Sana po, sir, parating niyo po kay Mayor Guo kung pwede namin po siyang ma-interview. Maraming salamat po, Attorney Stephen David. Salamat.
Mga boss. Okay, boss. Thank you. Thank you po. Salamat po. So, ayun na nga. Naku, antindi ng... Eto na naman tayo sa ganitong sitwasyon. Katulad yan. Siyempre, due process. Grandstanding pati yung ano eh. Hindi, ako, asar na asar ako dyan, kaya hindi ko nasinundan yan dahil palalakihin lang nila yung issue na yan, tapos grandstanding, kanya-kanyang, naku. Tapos guilty na. Nilawin po natin, kaya po natin pinag-uusapan yan dito. Hindi ho natin kinakampihan si Mayor Guo. Ang atin po ay ang due process ibigay. Kasi alam nyo, yan ang nagiging pattern sa lahat ng mga kalaban, sa negosyo, politika, walang due process sa lahat ng mga mayor. At eto nga, kasama na ho dito yung nakaambang na suspensyon ni Mayor Baste Duterte. Lahat po ito walang, para bang basta hindi ka namin kakampi, out ka. Parang ganun ang dating sa gobyerno natin ngayon out na out ka. Alam mo, ang ganda nga na sinabi ni Spencer Sabi ni Spencer, ang Davao kasi parang EDSA yan Iyan ang sinasabi niya. Kailangan nila makontrol yan, kaya nila nilagyan yung SAP to control ang tao sa mga gagawin nila sa mga Duterte. Alam mo, maganda yun Isipin nyo bago nangyari itong mukhang tilang magkakaroon ng suspension si Mayor Baste. Tinanggal lahat ng pulis, naglagay ng SAP para mag-ready. Pag sakaling mag-revolt ang tao sa Davao, hindi makakagalaw yun. Alam mo, nalaman ko yan dun sa airport. May kumausap sa akin niya sa airport. Sabi niya, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, nagkaroon ng meeting dito, pati immigration, pati lahat ng security, magkakaroon daw, di umano, ng lockdown sa Davao. Parang hindi naman nila sinasabing lockdown na hindi ka makakalabas. Hindi, parang hihigpitan yung labas-pasok sa Davao. Sabi ko naman, pambihira naman, sobra naman kapraningan naman itong gobyerno to. I-isolate talaga ang Davao, no? Remember yung kinuwento ko sa inyo na meron din tayong isang intel na natanggap na merong isang mataas na posisyon na nasa Davao nung kamakailan dahil akala nila ay makukuhanan nila si Pastor Apollo Kibuloy that day. Pero nung nalaman nila na hindi magiging posible yung kanilang purpose, ba't sila nandoon, ay itinago na lang yung istorya na siya ay lumapag doon for that specific reason. So talagang ang Davao, mukhang talagang tinatrabaho ang Davao. Tsaka yung chain of events, ayan nga, natanggal yung pulis, may mga nilagay silang mga kung sino-sino, mga bago. Tapos eto naman ngayon, bali-balita na yung mayor at vice mayor ay sususpindihin. Mukhang talagang mahirap ang sitwasyon ngayon ng mga Duterte. Di napahiya yung nagpuntang mataas na opisyalis doon. Hindi. Ito ba yung kataas-taasan? Hindi ko alam kung meron silang hiya. Hindi ko alam. Pero hindi naman siya na broadcast hindi naman nalaman ng tao. So sabi nga nila, better luck next time. Ito ba yung mahilig sa camera? Parang kilala ko yan. Kataas-taasang mahilig sa camera, di ba? Nako, yun lang ang hindi natin. Pero alam ko lahat sila mahilig sila sa publicity. Hindi, pero yung sinasabi ni Boss Dada, parang yan, takot sa press con yan. Ay, bihira magsalita. Ewan ko lang. Ako, ang hula ko yung gusto mag-artista Oy! Di ba? Meron tayong dyan, may mga balak mag-artista. Napanood nyo na ba? Naku po, patay tayo dyan. Mukhang anyway, so, ayan po ang mga topic. Ito, basa tayo dito sa netizen, Sabi niya, naglipanan na ang droga ng admin ni Marcos. Tanong kung sino pa ang nagtatrabaho ng maayos at nilalabanan ng illegal na droga, siya pa lang ang masususpende. Pambihira talaga ang inconsistency ang namumuno. Naku, totoo nga. Sabi ni Teresito Erwa. Yun. So, ano masasabi ninyo? Nabanggit din yan no? Nabanggit din yan na Banat Bay ni Baste Duterte na wala bang problema kung ako'y magdeklara ng gera laban sa droga. Masama naman talaga ang droga. Hindi ba?
I mean, anong masama doon? Bakit nila ako... Hindi ko naman sila kinakalaban. Ang kinakalaban ko naman yung droga. Bakit parang ang nagagalit sa kanya, yung mga supposedly tumutulong sa kanya, nagmo-motivate sa kanya para mapagwagian itong kanyang laban sa droga. So yun din yung isang malaking question mark na parang dito ba sa sa Pilipinas ngayon kapag ikaw ay gumagawa ng tama, ikaw ba ay makakasuhan? So kailangan ba lahat tayo pare-parehas na maging magnanakaw na lang? Diyos mio, anong kahihinat na ng Pilipinas kapag kaganyan? Actually, may nagbanggit nga dito netizen. Ano ba? Narco state na ba tayo ngayon? Tsaka alam mo, sa dami ng problema ng bansa, dyan sila nagfo-focus sa Davao tsaka sa mga lumalaban sa droga. Nabanggit din ni Mayor Bastian bakit ba kayo? Ang dami-dami nating dapat asikasuhin. Hinahabol ninyo yung mga lumalaban sa droga. Ewan ko sa inyo talaga. Hindi, tsaka klaro. Lagi naman natin itong sinasabi na si PRRD, wala na siyang plano na tumakbo sa posisyon. Si Basti Duterte, lagi natin pinipilit, ayaw niya rin talaga. So politically, hindi naman threat sa inyo si Basti Duterte sa totoo lang. Hindi ko lang alam kung meron kayong gustong ilagay dyan sa Davao aside from the Dutertes para makontrol nyo ang Davao. Hindi natin alam. Pero sa nakikita natin, mga Duterte did well mula mo sa kanilang ama, sa kanyang ate, kay Pulong at saka kay Baste. Maganda ang nagawa nila sa Davao. Now, bakit natin ginaganito ang Davao? Bakit parang pinalalabas natin na yung mga leader dito sa probinsya na ito ay palpak? So ano bang gusto nating mangyari? Maglagay ba kayo ng panibagong mga leaders dyan? Kakasuhan nyo ba ng kakasuhan itong mga Duterte para hindi na sila maging eligible sa lahat ng mga posisyon sa gobyerno? Yun ba ang gusto nyong gawin? Kasi kung yun ang gusto nyong gawin, hindi kayo magtatagumpay. Nakabantay ang taong bayan. Pero sana sa mga kababayan natin, wag tayong maging rupok or mapusok. Kailangan may social media. Kung tayo'y galit, dalhin natin sa social media yung ating galit. Iparinig natin sa kanila. Sigurado nakikinig ang mga yan. Alam mo, ito lang ang nakikita ko dito Ako, nagbibigay na ako ng babala sa kung sino mang may planong gumawa niyan at pumapapel sa presidente o pumapapel sa taong bayan. Ito lang masasabi ko sa iyo, huwag mo gawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, pag nagsalita ang kapatid niyan, baka pulutin kayo sa kangkungan. Ngayon nga, nananatiling matibay ang gobyerno na ito dahil sa kapatid na nasa posisyon na si BP Sara Duterte. Pero baka mamaya, dahil sa gagawin nyo, tandaan nyo, bunso ito si Baste, mahal na mahal ito ng kanyang ate. Pag ginawa nyo yan, baka this time magsalita na ho itong ating vice presidente, pulutin kayo sa kangkungan. Kasi sobra na Sobra na yung ginagawa ninyo. Wala namang ginagawang masama itong mag-ama. Kung magsalita man sila ng pagkikriticize sa gobyerno, criticism naman po yun. At kung meron man silang laban na ginagawa, ay hindi naman para kayo pabagsakin. As a matter of fact, marami nang Duterte supporter ang nananawagang bumagsak na itong gobyerno na ito Pero, pinipigilan ho yan ng ating Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinasabi, rule of law, paulit-ulit niya sinasabi, hindi siya naniniwala sa puwersahang pangpapabagsak sa isang gobyerno. Kasi yan dating presidente. Alam niya yung pakiramdam na yun. Yan ang pumipigil. Hindi ko maintindihan, gigil na gigil kayo sa mga Duterte. Sila, kung wala nga sila, alam mo, baka nagwala na ang tao. Totoo. Kasi, alam mo, babuti na dyan ang mga Pangulong Duterte. Sila easy lang tayo. Let's focus on helping our people. That's it. Siya ganyan na. Eto nga, di ba, sa Davao, yan yung sinabi niya sa amin. Tulungan natin ng ating mga kababayan, maghanap tayo ng tamang leader na tutulong sa atin. Wala ho siyang binanggit ng pagbabagsak. Papagsakin natin to, palitan natin si Marcos. Walang ganun. Hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yun, kung sinong spy ang kinakausap nyo. Wala akong ganun ang Pangulong Duterte. Ngayon, itong gagawin ninyo kay Baste, kung sakasakali, baka yan na maging mitya ng ikakagalit ni ate. Naku, pag kayo nagalit si ate, naku,
mag-iingat-ingat kayo dahil iyan ang talagang unite sa lahat ng mga Pilipino. Yan na lang ang inaantay actually. Pag nagsalita na yan si ate, tapos na yan. Kaya wag niyong galitin si ate, si BP Sara. Yan po, bukod doon sa hindi naman plano magpabagsak, kalma lang kayo kasi sinabi ng mag-ama, wala silang planong tumakbo sa 2025 sa national election. So kalmado lang kayo, bakit kayo napapraning? Kaya nga, kung sakali man, baka sa 2028 pa, napakalayo pa noon. Magtrabaho kayo, solusyonon nyo ang gutom ng taong bayan, hindi nyo problema ang Duterte, hindi nyo problema ang Maisog, hindi nyo problema ang Davao. Mag-focus kayo kesa doon sa pamumulitika ninyo. Wag. Ilang beses nilang sinabi, hindi naman sila tatakbo. Kasi naniniwala sila sa demokrasya. Naniniwala sila sa eleksyon. Yan ang tanong natin noon di ba? Nung Sabado ba yun? O tama. Yan ang tanong natin noon Tinanong natin si PRRD, ano sa tingin nyo solusyon sa lahat ng problema, panggigipit, corruption? Alam niyo, sagot lang niya, eleksyon. Bumoto tayo ng tamang mamumuno sa atin, yung merong karanasan sa kahirapan. Yun Wala siya sinabing revolusyon o kudeta. Wala sinabing ganun. Ang solusyon, hindi. Ang sinabi lang niya, bumoto tayo ng tama. I-educate natin ang mga Pilipino na next time ang iboboto natin ay yung hindi laki sa palasyo, kung hindi laki sa ating mga common people, di ba? Yun naniniwala siya sa demokrasya. Anong ginagawa ninyo? Kayong mga nasa posisyon ngayon, ayaw ninyo ng demokrasya? Ay, naku po, baka wag nyong i-wish yan. Kayo dyan, mawi-wish kayo dyan. Kaya yun nga yung lagi natin sinasabi, Banat Bay, na itong mga Duterte never called for PBBM or kung sino man sa gobyerno na magbitaw or umalis, lisanin yung kanilang pwesto. Ang gusto lang talaga nilang mangyari is tapusin nyo na yung 6 na taon, tapusin nyo lang yan, wag nyo nang itry na i-extend. Nanalo kayo dahil sa demokrasya, dahil sa eleksyon, wag natin pigilan yung eleksyon, wag natin pahapunin yung ating mga termino, tapusin natin yan, tapos pabayaan po natin na ang demokrasya ang magdikta kung sino yung mga susunod na magiging leader ng bayan nating Pilipinas na pinakamamahal. Yun lang, wala silang gusto. Never silang nagsabi na resign, umalis ka na dyan, mag-impeachment o kung gano'n, di ba? Pumunta tayo sa EDSA, tapos doon tayo maggulo, mag-marcha tayo papunta sa Malacanang. Wala silang gano'n. Ang kanila lang, sinasabi sa inyo na kailangan po natin ng malinis na pagganap sa ating tungkulin, tapos tapusin natin ng matiwasay yung ating termino, i-prioritize yung mga Pilipino, wag yung mga sarili at yung mga kaibigan natin. Yun lang naman. Ayun nga, Boss Dada Wala naman talagang sinabi si PRRD na pabagsakin ng gobyerno, paalisin sa pwesto. Wala siya sinabing ganun. Sa katunayan, yun nga binabanggit niya, eleksyon ang kailangan. Kaya lang kasi kung talagang gigipitin nila etong lalo na ang due process, baka magkusang loob ang taong bayan kahit walang sabihin si PRRD. Or at the same time, baka mamaya hindi natin sinasabing gano'n. Ayaw nga natin yun. Baka mamaya magkaroon ng kudeta. Hindi natin alam kung ano mangyari. Yan yung binabanggit na huwag nyo kasing galitin ng taong bayan. Kalma kayo. Huwag kayong praning. Basta yung problema ng taong bayan, solusyonan nyo, wala kayong magiging problema sa mga Duterte. Basahin lang natin itong pananaw ng isang vlogger. Kaya alam, maraming magagalit dito. Bahala na kayo. Fill in the blanks na lang. Hindi ko na lang papangalanan. Huwag kasi kayong nagpapaniwala kay... Di inutusan ni Duterte yun. Tama nga naman siya. Hindi ko na lang babanggitin yun. Kasi baka mamaya may mga followers yun dito. Huwag kasi kayo nagpapaniwala sa ibang mga vlogger na nananawagang ibagsak ang gobyerno nito. Naku po, walang inutusan si PRRD sabihin yun. Walang ganon. Yun yung mga walang koneksyon sa kay Pangulong Duterte. Makinig lang kayo doon sa mga taong nakakasama ni Pangulong Duterte, walang plano na magpabagsak ng gobyerno. Ang lagi lang nating panawagan,
ayusin nyo ang trabaho nyo. Ang sa amin, importante lang, yung mga kababayan natin, hindi magutom. Hindi safety silang umuwi. Maglakad, balik uli siya dati. Yung tipong, di ba dati, ano natin ang saya-saya natin nakakapaglakad. Ang takot noon, adik. Ngayon, baligtad na uli.